Grabe guys, sobrang spoiled talaga. Nung nalaman ni Dad at ni Jonathan na hindi pa nga namin naranasan ng family ko ang parasailing at jet ski, ayun guys, pinaranas nila sa amin. Meron ng shuttle na sumundo sa amin galing sa pinaka-hotel dito sa binook nilang activities. Sobrang excited ako na medyo kinakabahan. Syempre nakakatakot naman talaga yung mga activities na hindi mo pa nasusubukan. Pero syempre mas lamang pa rin yung excitement. Kay Dad at kay Jonathan, normal na yung mga ganitong activities. Kami nila Mama at Papa, first time talaga namin. Alam nyo na guys, may kamahalan din kasi talaga yung mga ganitong klaseng activities. Kaya sobrang happy ko na finally masusubukan na rin namin. Hanggang 3 nga lang yung pwedeng sumakay sa isang flight. Para sa magtatanong kung magkano itong activity na to dito sa Boracay. Itong nabook namin, 1,600 pesos per head. Yes guys, per head yung bayad dito. Hindi siya per flight. Dapat nga per flight na lang eh. Yung pinakabalon nga namin, meron pa nakalagay na Superman. Kaya siguro talagang sobrang taas ng mararating namin neto. Nako guys, alam nyo naman ako, napakahilig ko sa heights. Pero sina Mama at Papa takot na takot. Sobrang supportive nga lang nila Jonathan at Dad. Kami na rin yung pinauna nila since kami nga yung mga first timers. Kung napanood nyo na yung unang upload ko, bago itong vlog na to, nakita nyo na rin siguro yung reaction namin sa first time na experience namin sa pag-parasailing. Pagkababa nga, akala ko tapos na ako. Kaso guys, itong si Dad, gusto pa akong isama sa flight nila. Sabi nga nila kuya dyan, magdadagdag daw ng 1,600 kasi yung nabayaran lang for 5 people. Pero guys, ito si Dad, pag ginusto niya talaga, gusto niya. Syempre ako din naman tuwan-tuwa. 2 beses ba naman makakapag-parasail? Kaya ayun, mamaya na lang daw isa-settle yung isa pang bayad para sa akin. Kada flight guys, umaabot din ng 15 minutes. Diba? Sobrang sulit na rin. Kalahating oras ako nasa Himpapawid. After ng parasailing, nagdiretso na rin kami sa pagje-jet ski. First time ko to guys, kaya ayoko mag-drive. Sabi ko, angkas lang ako dito kay Jonathan. Pero guys, grabe. Parang mas nakakatakot pa tong jet ski kesa sa parasailing. Lalo na ang dami kong mga nakikitang nahuhulog sa dagat. Pero hinahayaan ko lang si Jonathan. Sabi ko, okay lang siya magmabilis. Basta wag lang yung tipong tatalsik na kami. Kasi guys, grabe. Ang dami talaga namin nakitang mga tumalsik. Kina Mama at Papa nga, si Papa yung magdadrive. Naalala ko dati, nagpapapicture lang siya sa jet ski tuwing meron siyang nakikita. At ngayon, ayan, finally madadrive niya na rin ang sarili. Kaso guys, tignan nyo naman, ang dami niyang tanong kay kuya bago siya mag-go. Ubus na yung oras, kakatanong niya kung paano yung ganito, ganyan. Supportive nga lang ito si Dad at si Jonathan. Nakabantay talaga kami dyan sa kanila. Kasi nga, pareho sila na first time. Excited ako para sa kanila. Kaso guys, nung nakita ko yung speed nila, grabe, sobrang bagal. Papa ko dating fisherman, pero tignan nyo guys, takot na takot magpahataw ng bilis ng jet ski. Yung bilis ata ng 3 ikot namin ni Jonathan, isang ikot lang kina Mama at Papa. 2 activities pa lang guys, grabe nakakapagod na. Kaya next time na namin itatry itong UFO. Hinatid na rin kami ng speedboat pabalik sa isla. Sa harap nga talaga umupo si Dad para merong thrill. Tapos sinasabihan niya yung driver na bilisan nga daw at lagyan ng thrill. Syempre si kuya para sa tips. Hindi ko na na-document na napakita dito sa video. Syempre todo kapit na ako nun guys. Si kuya literal na parang tinatapon na kami sa dagat. Kaya ayun, sobrang nag-enjoy kami. Kaya deserve di kuya ng malaking tip. 2 activities pa lang guys, grabe, ubos na yung energy namin. Nakababa din kami kanina sa init. Kaya nga habang naglalakad, nararamdaman ko na yung balat ko na humahapdi. Grabe, sobrang ganda talaga dito sa Boracay. Ito yung first time ko dito at siguradong babalik at babalik talaga ako. Kulang na kulang yung bakasyon namin para magawa lahat ng mga activities at mga kayang i-offer ng lugar na to. Tignan nyo yung kulay ko guys. Ibang-iba na kaysa nung kakalapag ko lang dito sa Boracay. Nagutom na rin kami at sakto lunchtime na rin. Dumiretso kami sa isang Mexican restaurant. Ako talaga na walang kasawaan sa mango shake. Hindi ko kasi yan nabibili sa Japan. Kahit nga yung mangga lang para kainin. Naku, pahirapan pang mabili. Mexican restaurant to pero Filipino food pa rin yung in-order namin nila Mama. Si Jonathan, ito yung paborito niyang pagkain. Grabe guys, nakakapagod yung araw na to. Pero punong-puno ng bagong experience at memories.